Magandang araw, Bayang Pilipinas. Eto, magkikwentuhan na naman tayo. Abay, talagang napapanahon po ngayon sapagkat palapit ng palapit po yung 2025. Alam niyo po naman kung anong meron sa 2025. Yun po ay barometro para sa 2028 presidential elections. Ibig sabihin, yung magkabilang kampo, kung sino man magkakalaban, kung yan po ay isa, dalawa o tatlo, apat na partido, ay nag-iipon po yan ng kanila pong mga lakas, ng puwersa. At syempre, ang unang iniipon yan kung sino ang sa kanila magbibigay ng kontribusyon, bakas, yan. Ganun po yan eh. At kanya-kanya pong pagalingan niya, palaliman ng propaganda, umaarkila po yan ng magagaling na mga propagandista. At bukod dyan, may mga political strategist pong mga kalahok dyan. Hindi maaaring wala sapagkat alam niyo naman ang politika, may karumihan yan. Pero nahuhugasan kapag magaling ang propagandista. Ayan, ganyan po yan eh. At kahalo dyan yung pong pagharap sa krisis. Ano po bang krisis ang hinaharap ng mga politiko? Siyempre, pag may propaganda yung kabila at nabisto yung kalokohan mo, magkakaroon ka ng krisis. At hindi lamang yan. Mismong sa loob ng kampo mo, maaring magsimula ang krisis. Kung nagkakadunggulan, nagkakainitan, at medyo may natititigan at meron ka natitingnan, ganyan ang talagang nangyayari diyan po sa kalakaran ng politika. Yung mga campaign managers po natin yan, pagkatapos na po nung pagsasalansan, propaganda muna, magpapabango, pababahuin yung kalaban, alingasawin yung kanila pong kapintasan, at yung iyon namang kahinaan, palulusugin naman nila. Ibig sabihin, kung saan ang weakness mo, doon naman sila magbibigay ng magandang suporta upang mapalutang ka. Ganun po dyan sa politika. At siyempre, pagka sa campaign management na ang pinag-uusapan, magsisimula po yan sa probinsya probinsya, munisipyo, city, at pagkatapos sa barangay level. Kaya doon sa barangay level, makikita nyo may mga state organizations na binubuo, ang dami nag-i-sponsors dyan sa mga sports development, ang mga sport activities, basketball, magbibigay ng mga trophy, at sa kanilang pagbibigay ng trophy, pag pipresentan yan, may konting speech ng konti para kunyari sa mga kabataan, sa palakasan. Pero nagpapalakas po yan sa harapan ng tao. Ganyan po yan Hindi po malayong ganun. At talagang kasama sa politika sa mga panahong ito. Hindi po katulad nung araw. Nung araw kapag ikaw nagustuhan ng Teniente del Barrio, halos doon po sa isang barangay, nakakasiguro ka na ng 60%. Siyempre, yung barangay captainin o teniente de barangay nung araw, may kalaban din naman yan pamilya yan, tribo-tribo. Pero mas nakalalaman ka na kapag ikaw ay napanigan ng teniente del barrio o barangay captains. Yan. Yung plus factors mo nandyan na. Pero, yan. Nung araw, ang teniente del barrio, yung pong impluhensya ang hinahabol. Ngayon, hindi na po Ang hinahabol ngayon, ayuda. kaya napakahirap po. Napakahirap ng pangangampanya ngayon, magastos. Hindi katulad ng araw, impluhensya lamang. Ito ikang karsadang ito. Nakita nyong hindi diretso, itutuwid natin ito. Nakita nyong baku-bako, isisementohin natin yan. Iispaltuhin natin. Ngayon, ano ho bang kalakaran ngayon? Aspaltado na. Sisementohin pa. Bubungkalin yung magandang aspalto. At kung sementado naman, papatungan ng aspalto. Ayan, ganyan ang ginagawa. Siyempre, paggalingan ng diskarte yan pag ikaw ay nagbigay ng iyong suporta sa barangay, yung propagandista mo, yan, sisigin na yan. Makikita mo. Ang masama rito, mga kababayan natin, kung ikaw mismo, alam mong propaganda mo, pagkatapos naniniwala ka sa sarili mong propaganda,
O yung propagandang ang kalaban mo'y mahina, pero talagang alam mong malakas. Ang propaganda mong ibinabanat doon sa mga kalaban mo, para magpahina sila, ang gagawin mo ngayon, paniniwalaan mo yung propaganda mong sarili. Yan ang mangyayari sa'yo. Nangyari po yan nung araw kay Vice President Jojo Binay. Sa loob ng 6 na taon na siya ay Vice President ni Noynoy Aquino, ng dating Pangulong Noynoy Aquino na sumalangit nawa, singkad na 4 na taon na siya ang parating nangunguna sa survey. Bakit? Siyempre, mabango si Presidente. Walang wangwang, bawal ang kurap, kalaban na mahihirap. Yan ang mga slogan ni Noynoy. Walang mahirap kung walang kurap. Di ba? Kung walang kurap, walang mahirap. Yan, ganyan. Walang wangwang. At talagang yung propagandang yun kinagat ng tao. Kinagat ng tao. Ang rating ni Noynoy mataas. At ang housing projects na kung saan itong si Jojo Binay ang may hawak, wala akong anomalya Walang anomalya na iminamarka. Nung malapit na ang eleksyon, 1 taon kalahati na lang, magpa-filing na, lumabas na ang issue. Doon po sa Makati, yung overpricing daw ng building na ginawa ron. Samantalang hindi naman si Jojo Binay ang mayor nun. Di ba? Pamilya niya lang ang mayor, si Junjun Binay, yung kanya pong anak na lalaki. At ikinulapol po yan sa ambisyon ni Jojo Binay. Magaling ang propagandista Kaninong propagandista ang magaling nung araw? Mga liberals. Bakit kanyo? Sa liberal, alam niyo naman yung liberal karamihan dyan, nandun sa laban. Yung laban. Yung ikinabit po doon sa PDP ni Pimentel. Ni Nene Pimentel. Ikinabit po yung laban ni Ninoy. Kaya PDP laban. Karamihan doon sa laban na yun, ang nasa sa likod, although hindi nanunumpa sa pagiging miyembro ng laban, itong mga liberal. At itong mga nasa sa laban, sa ilalim po niyan, magagaling na propagandista. Karamihan yan mga sanay sa karsada, sanay sa pambabatikos, sanay sa mga propaganda talagang kung doon sa istasyon ng TV sinasabing nagbabagang mga balita, ito naglalagablab ng mga balita. At talagang nasunog si Jojo sa bagay. Patawarin mo ako, BP Jojo, talaga naman sunog na kulay natin. Nasunog ka pa ng husto. Yan. At sa pagkakasunog na yon, sino po ang nabinipisyuhan? Si Grace po ba? Na huling umarangkada. Huli po yan kay Jojo Binay. Pero yung si Grace po at saka si Jojo Binay, hindi dapat na naging magkalaban Bakit kanyo? Campaign manager ni Jojo, ni FPJ, si Jojo Binay. Nung tumakbo si FPJ, yun hong tatay ni Grace po. Ang campaign manager po si Jojo Binay Nakapagtataka na sumigi itong si Grace po sa pagtakbo noong pong 2016. Kung saan ito pong Dabawenyo na si Digong Duterte, wala pong plano talagang tumakbo Sa totoo lang, kung inalok yung Vice President, baka yun ang takbo. Wala naman nag-aalok Digong. Sa totoo lang, huling sandali na lamang, 4 days before, siguro nagkaroon ng pondo. Dahil ang katwiran ni Digong nun, talagang wala siyang gagastusin. Baka akala yung tumakbong presidente, kukulangin po ang 3 bilyong piso mo dyan. Noong 2016, kukulangin ang 3 bilyong piso mo riyan. Kung mahina-hina ang kamada mo riyan sa paghahanap ng sponsor, talaga mahihirapan ka. Ngayon, ibalik natin ang usapan dito sa darating na eleksyon.
O kung gusto niyo, pag-usapan natin yung nakaraang eleksyon. Pero hindi na eh. Bakit kanyo? Dahil yung unit team nga eh. Ni Bongbong at saka ni Sara nagpalakas eh. Una, maasim pa ang pangalan ni Digong noon. Talagang, siyempre, nandun pa yung nektar ng kapangyarihan eh. Nandun pa ang puwersa ng barangay. Oh. Nandun ang puwersa ng local government units, pati yung mga taga-VACC, nasa sa likod na niya eh. Kaya, nabuo ngayon. Sino ang nagbuo na pumagit na? Isa na riyan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At syempre, katuwang yung kapatid na si Amy Marcos. Napag-isa nila ngayon. Nung mapag-isa, isa totoo lang eh, kung hindi ho nag-isa yung unit team na yan na Davao at Ilocos, hindi sila mananalo kay Leni Robredo. Yung pinklawan ni Leni, meron lang akong napo na roon na kapirasong-kapiraso lang eh. Kung yun eh, hindi na lang ginamit na pinklawan, at ito'y pinanindigan na lamang na liberal. O lahat kami dito sa oposisyong ito. Siguro nanalo eh. Pero isipin mo naman, pink of health, maganda naman yun. Pero laban na talagang barakuhan yan, although babae si Leni Robredo, barakuhan po yan eh. Mukhang hindi bagay yung kulay pink. Sa totoo lang. Kung siguro ginawa pa nilang berde yan eh. Kaya lang si Sara kulay berde, di ba? O ginawa na nilang pula kung pula, dilaw kung dilaw. Ang kulay naman talaga ng partido nila ay pula eh. Pulat dilaw eh. Yan, ganun. Nasa propagandista rin yan. Ang tingin ko, yung propagandista ni Leni, tama. Pero yung nagdisenyo ng partido, may konting pagkakamali eh. Hindi ko alam kung sinong nag-advise ng kulay pink na yun. Diba? Kung nagkataon na nag-plurality ang laban, 4 na magkakalaban yun eh. Ano na mahigpit 4 na mahigpit na magkakalaban yun. Rojas po, si Bongbong, si Leni, di ba? Meron pang 2 na matibay-tibay din. Huwag natin banggitin yun. O yung 2 na lang. Talagang mahirap talunin. Mantakin mo yung dulo ng Mindanao na yun eh. Huwag mo sabihin malakas si Duterte yan. Hindi. Malakas din yung Marcos dun sa Mindanao na yun eh. May Kamindanao na teritoryo ng mga Marcos. Hindi ho lahat ng Mindanao. Yung sinasabi ni dating Pangulong Digong na ihiwalay natin ang Mindanao sa mapa ng Pilipinas. Naku, siguro yung Davao hanggang doon sa teritoryo ni Bebot, ni Speaker Bebot. Yun. Diba? Kaya, kung wawariin natin, napakaganda po nitong unawain natin itong mga estratehiya. Yung political strategist, maraming magagaling yan. Sa totoo lang. Meron pa nga tatakbong senador na magaling na strategist yan. Dating political officer ni Noynoy Aquino yan. Siguro kilala niya na yun. Medyo ang buhok niyan, medyo, yun, ganito rin. Parati rin sa YouTube ngayon. Magaling magbasa ng sitwasyon ng politika yan. Sasabihin ko na sa inyo, si Llamas. Magaling magbasa ng politika yan. At hindi mapapasubalian na may alam talaga yan.
tatakbong senador yan eh. Ako, duda ko, nasa 75% ako tatakbong senador yan eh. Malalim pong mag-isip yan. Mauunawaan po ba nung kaharap niya sa harap na entablado yung sinasabi niya? Hindi. Pero kapag nag-contribute yan sa partido ng kaalaman niya kung paano ididiin, ipapako, isasarado yung tornilyo niyan, makakatulong sa kabuuan ng partido yan. Si Llamas. Ganon. Ito namang crisis management. Paano ba humawak ng krisis? Katulad yan, yung kampo ho ni Sara ngayon, ang laki ng krisis na hinaharap eh. Bakit? Nakadikit kay Pastor Kibuloy na pinaghahanap ng batas. Meron pang ICC na kinakaharap itong ama niya at mga kapartido niya. Isipin mo. Meron pang mga dating opisyal ng pulis na kasama dyan. Ito ho, ang latay nito sa partido po nila Ewan ko anong partidong gagamitin ni Sara. Yung propagandista ng kalaban, maning-mani Ang daling mag-isip ng propagandista ng kalaban nila. Nandyan Ang masama, sila mismo gumagawa ng propaganda nila, itong grupo ng kampo ni Sara. Naiipit sa kompromiso yung propaganda lang. Katulad po ng show of force. Yung show of force po ng maisog. Alam naman natin kung sino mga attendees doon, kung sino mga dumadalo ron. Di ba? Okay, maniwalang bayaran ng karamihan doon. Siguro, pakain. Ang sistema, kulay na kulay. Kulay na kulay po nung isang simbahan, isang relihiyon. Abay, pagka ganun po ang ginamit niya, ilang relihiyon po kaya sa palagay niyo hindi naniniwala rito sa relihiyong ito? Abay, di magtutulong-tulong Merong Sabadista dyan, merong Katoliko, may Iglesia ni Cristo, may mga Protestante, may mga born-again groups na hindi naniniwala at taliwas ang kanila pong paniniwala sa sinasabi ng kanila pong pastor na si Apollo Kibuloy. Abay, di parang silang ibinaskig niyan, para po silang nakatali. At yung kumpuwersa lamang nila ang pag-uusapan, totoong may boto. Pero makakapagpapanalo? Well, yun ang sinasabi natin. Yung crisis manager nila, kailangang balansihin yung nababasa ng propagandista nila, political strategist nila na magsasalang yan sa ibaba, sasalang yan sa propaganda department nila, sa media, may social media sila. Yung social media nila, nagkakawindang-windang na rin. Sila nag-aaway. Napapanood ko dun sa manaka-naka po nanonood tayo ng channel ng iba. Nga sinasabi ko, kung kayo magmumurahan dyan, mag-iinsultuhan kayo, magbabarubalan kayo, maghuhubaran kayo ng pagkatao nyo riyan, na kesyo bayaran si ganito, wala namang maniniwala dyan na hindi nakikinabang magkabilang panig Wala namang maniniwala. Itataya mo yung sarili mo dyan, pwede kang idemanda. Naninirampuri ka. Di ba? Kaya, mga kababayan natin, ito, pagbaba nito sa mga probinsya, sa palagay mo, kanino kakampi ang karamihan ng gobernur ngayon? Natural. Nasa sa 51% po, 51% sa administrasyon. 51%. Wag na yung 70%, taas-taas naman Pero yung 51%, pagka nag-plurality, tatlong naglaban,
malaki na yun. 51%, 50 plus 1. Yung provincial governor, yung bokal niyan, kung may opposition man dyan, isa, dalawa. Diba? Ilan ba ang bokal? Yung board member. Yung mga mayor ng probinsya niya, karamihan yan, siyempre. Kaya nanalo si Gub kasama niya yung mga mayor na yun Natural. Kasama niya ulit yun. Kahit na sabihin mo, hindi sa katapusan. Basta nakalalamang yung sitwasyon. Administrasyon lamang. Resources ng gobyerno magagamit mo. Gamit mo ang Department of Health, gamit mo ang Forces of Preference, gamit mo ang DSWD, gamit mo ang teknolohiya. Di ba? Lahat ng pangangatwiran mo nasa sa'yo. Bakit meron kang kakampi? Kakampi mo Senado, kakampi mo Kongreso. Majority ng nasa Kongreso, kakampi ng administrasyon. Ganon din sa Senado. Katulad yan, yung partido ni dating Pangulong Duterte. PDP laban. Ilan na lang Nag-resign pa si Tol Lentino. Ilan na lang. At yun malaking epekto yun. Isa lang ang nag-resign na yun, pero 10 ang nasa sa likod doon bakit nag-resign yun? Diba? May nararamdamang hindi maganda. Yung 10 nakikiramdam doon, malamang 6 nun makisabay. Doon sa baba, senador di sa probinsya, sa munisipyo. Yan. Marami hong magiging epekto yan. Malawak ang magiging kuryente noong pong ginawa ni Senator Tolentino. Sabagay, ilan na silang umalis doon. Ito si Senator Lito Lapid, kasama pa nila yan. Diba? Kagrupo nila yan. Ewan ko. Nasasabit doon sa Porac, Pampanga. Sabagay, sabi niya, hindi naman siya kasali ron. Talaga itatayaan niya yung posisyon niya sa Senado. Magre-resign ako pagka ako'y napatunayan kasali riyan. Yan. Kasama na po yan doon sa lokal, sa munisipyo. Yung pong mayor nung Pampanga. Alam niyo naman ng Pampanga kung kanino po yan. Teritoryo po yan ng mga Pineda. Teritoryo yan ng mga Pineda Hindi naman natin sinasabing solong-solo ng mga Pineda, pero malaki po ang baluarte ng mga Pineda riyan. Kaya pagka ikaw pinagtampuhan ng mga Pineda, malaking kabawasan sa iyo. Hindi natin sinasabing talo ka na. May nananalo rin namang hindi nila kapartido. Pero malaki ang mawawala sa inaasahan mong pwersa. Yan. Kaya ngayon, tinatalakay po natin ito dahil nga naghahandaan naghahandaan ng makinarya, naghahandaan po sila ng grupo. At ngayon pa lang nangangalap na ng pondo. Ito pong mga tatakbo ng 2025. Yung tatakbo ng 2025, local, may senador pong tatakbo diyan. Kasama po yung sina Bongo, sina Bato de la Rosa, pagkatapos yung iba, mga liberal. Halo-halo na po sila diyan. Ang akin pong pakiramdam, yung pong nasasawsaw sa negatibo ngayon, pinag-uusapang negatibo, kung sino mang kapartido niyan, kabawasan po yan. Hindi po natin sinasabing matatalo, kabawasan. Kung ikaw naman 90% ang nakuha mo nung araw, mababawa sa'yo 30, di may 60% ka pa na tsansa, di ba? 12 naman niya kukunin Anyway, mga kababayan natin, kaya natin sinasabi yan, para naman ang ating mga kababayan, matuto rin makiramdam. Sapagkat karamihan po ng mga elektor natin, yung pong mga botante, elektor po ang tawag yan, nadadala po ng propaganda. Nadadala po yan, nasisilaw po yan sa mga magandang pangungusap, magandang mga leaflets, at mga pagpuna sa kalaban na may katotohanan.
Pero sa likod niyan, mas malaki po ang kapintasan nung pong namumuna. Ganun. Di ba? Katulad po ng lahat ng banat dito sa nakaupo nating Pangulong si Bongbong Marcos. Lahat ng banat sa kanya. Pati yung asawa, pati pananamit ng asawa, itsura ng asawa, pangangatawan ng asawa, binabanatan pati mga anak, binabanatan Pero, si Bongbong ba tatakbo? Hindi Hindi naman paparelek si Bongbong Inisyuhan nila kaagad ng kesyo gustong manatili sa pwesto, wala pang 1 taon. Kesyo, gagawin parliamentary form of government itong Kongreso para manatili siyang presidente at prime minister itong speaker niyang pinsan. Diba? Yun, propaganda ho yan. Hindi natin sinasabi, walang katotohanan. Pwedeng mangyari, pero malayo po dun sa pinoporma. Malayo. Kasi kung malapit sa pinoporma, pagdidiinan na yan. Diba? Totally, nasa mayorya naman kami. Ngayon, pinagtatalakayan ngayon yung budget. Yung budget po natin sa 2025. Sinong naiipit ngayon? Naiipit ngayon si Vice President Sara Duterte. Hindi pa raw naipaliwanag ko saan yung mga nakaraang budget niya inilagay. Confidential yun. Confidential budget yun. Merong intelligence fund. COA, kung pwedeng panggalingan ng impormasyon nun. Ngayon, mga kababayan natin, kasama yan sa propaganda. Kasama yan sa issue. Sino maapektuhan? Kung malawak ang propagandista mo at ikaw ang pakpak mo talagang, alam mo naman ang laruan ngayon. Ilagay mo ng social media ngayon nasa sa 30% ang impluensya. Pagdating po doon sa pangungumbinsi kasi pagdating sa mga professional, pagdating po sa mga kumbaga sa may pinag-aralan, yung mainstream po. Yung mainstream media. Malaki ang porsyentong pinaniniwalaan na. Bakit? Kasi pagka nakinig ka doon sa mga social media vlogger, pinupulot nila at nagkukomento lang sila doon sa mga sinulat ng taga-mainstream media. Ibig sabihin, pasok na yung sa idea kapag ikaw ang sinabi ng taga-mainstream kalaban nung pinaninindigan mo, magkukomento ka, galit ka, ganyan, siyempre. Yung kabila naman, magpapalipad ng dagdag. Ganun. Diba? Kaya, mga kababayan natin ito, paalalay gamot sa taong baka makalimot. Yung pong politika natin, atin pong bigyan po ng halaga. Bigyan po natin ng kabanalan. Kung matatawag natin kabanalan, alam mo, yung pagboto ho, talagang banal na gawain yan. Kaya lang, yung kabanalan na pinanindigan ng matatanda nating mga inidolo nung araw, nabebenta na po diba? Yung kabanalan. Kaya, sa susunod, talakayin po natin sino, bakit, saan, ano ang dahilan kung bakit umaangat itong si ganito sa survey, bumabagsak si ganito, at anong klaseng survey ang ginawa. Katulad yung mga surveys na hindi naman nakalagay dyan kung saan nag-survey. Pag sinabi 1,200 ang tinanong, anong itinanong? Nakalagay ba ron? Hindi naman Paano kung itanong, si Sara ba'y babae o lalaki? Di ba babae? Opo. Di siyempre. At ito bang si Tambaluslos, itong si Speaker Romualdez tatakbo bang presidente? Merong baka. Oo. Hindi. Ganyan. Conforme sa tanong Kaya kung sino ang popular,
na mananalo sa 2028. Ngayon pa lang sinosurvey na nila eh. Sa mga contender ka, nakakagulat nga rin na pati si Ben Tulfo eh, kasama sa mananalo senador. Aba, yung Erwin Tulfo, number 1, 2, 3. Yung Raffy Tulfo, aba, pag tumakbong Vice President yan, biro, meron na siyang 2 katulong doon sa ilalim. Di ba? Kaya, mga kababayan natin, ito, pag-uusapan natin. Hintayin nyo at bukas, dugtungan natin ito. Wag po natin kalilimutan. Kokoy Alano po. Bakas, Pilipinas. Bakas na.